patuloy ka namin pinupuin sa sasamahan mo sa napakagandang umaga pinag-amusan. Dalayan po namin this morning, Panginoon, namin po may taas. Padakila ang iyong pangalan. Tulog natin ang pangalan sa gagawin, Panginoon. Sa iyo po namin pinaaral at nagtawin namin yung pagpapit, Panginoon. Dinadalayan namin, Panginoon, na mag-bless namin yung puso sa mga. Salamat po namin kayo, Lord. Thank you, God. Again, sa lahat. Sa mga dalayan namin sa tayo, Panginoon. Maraming Panginoon Jesus. Thank you.
pakinggan ang iyong mga salita. Maraming salamat. Salamat sa iyong mong walang hanggang pagmamahal pag-ibig sa bawat sa aming Panginoon. God, Lord, alam po namin lahat na gaano kami parami, Panginoon, at Panginoon, na kami yung nalinis sa kumbanginan po ng iyong tulong, Panginoon. Dalangin namin, Lord, God, manatili sa iyong mga puso, sa iyong mga buhay, sa mga buhay namin, Panginoon. At God, kami manatili sa inyo, kahit anong mangyari, Panginoon, kahit gaano kahirap, Panginoon, manatili kami sa inyo, manatili kami sa iyong presensya, Panginoon. Manatili kami sa iyong bilin, Panginoon. God, dalangin namin, Lord, na kami yung patuloy na gabayan, Panginoon, patuloy kang panguna at pangharin mo sa amin. Maraming salamat ulit po, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, kasama na lang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Take some time po and show each other some love and say good morning. Good morning po, everyone. Thank you, guys. So, magandang umaga po. Good morning. Kumusta po kayong lahat? Mabuti naman po sana yung lahat. Mabuti po? Okay. Okay. Good. So, meron po tayong mga few announcement, the same announcement. Kalimutan ko yung mga review. Wait. Sorry. Hello. Okay. So, meron po tayong mga the same announcement. Meron po tayong ladies Bible. Walang ladies Bible. Joke lang. Men's prayer meeting. Wala po tayo bukas. Cancel po. Hindi. Actually, nag-fellowship tayo kahapon. So, wala po tayo bukas. Men's. And then meron po tayong Wednesday night fellowship, 7 p.m. And then meron pong ladies prayer meeting to be announced dun sa group chat niyo po. And then the same, we have a Sunday service. And then tapos na po yung ladies. Right? Okay, so yun lang po yung mga announcement. And then meron pong retreat yung mga girls o yung mga ladies. If kung hindi pa po kayo sign up, please, meron pong sign up dun sa likod so that they can wrap it up at bilang yung sasama po for the ladies retreat. So yun lang po. So if you have your Bible, please turn to Matthew chapter 5, verse 38 to 48. Ang pamagat po natin o ang title natin ngayong umagang ito, The Love That Goes the Second Mile. Okay? So, let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin itong blessing na ito, Panginoon. Yung buhay na meron kami, Panginoon, yung pag-asa na meron kami, yung pagmamahal, yung mercy and grace. Thank you so much for this, Lord. And even this wonderful people, Panginoon, and your wonderful church, Panginoon. Itong fellowship na ito na pinagkaloob niyo sa amin, kami po yung nagpapasalamat, Panginoon. Opportunity to serve you, opportunity to hear your word and to be blessed by your word, Panginoon. Nawa hindi lang namin ito pakinggan, but Lord, isa pa buhay namin sa bawat buhay namin, Panginoon. Na makita Lord, sa buhay namin as a Christian, Lord. Bilang mga anak mo, that Lord, we live by your word, Panginoon. So again, salamat po. May you continue to fill us with your Holy Spirit and give us wisdom and understanding of your word. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So mga kapatid, itong Matthew chapter 5, 38 to 48, itong passage na to ay isa sa pinakamahirap sundin na teaching ni Jesus Christ. Right? Itong passage na to, na kung babasahin mo, mapapasabi ka, what? Right? But, alam nating lahat bilang tao, madali nating mahalin ang taong nagmamahal sa atin. Tama? Sino nag-a-agree?
na kaya mong mahalin yung taong nagmamahal sa'yo. Right? Kaya mong ibalik yung pagmamahal dahil yung tao na yun, mahal ka din. Right? Madali tayong maging mabait sa taong mabait sa atin. Right? Napakadali. Dahil mabait siya sa atin, mabait din tayo sa kanya. Madali tayong tumulong sa mga taong tumutulong din sa atin. Right? Dahil tinulungan ka, tutulungan mo din siya. Napakadali. Pero ang tanong, paano kung isang tao ay sinaktan ka? Yun yung tanong. Paano kung yung taong ito nilait ka? Paano kung ginawan ka ng masama? Paano kung sinamantala ka? Paano kung ang taong iyon o ang taong ito ay hindi humihingi ng tawad? Dito nagiging radical ang teaching ng ating Panginoon Jesus. Hindi niya sinasabi na ang Kristiyanong pamumuhay ay simpleng pagiging mabuting tao lamang. Right? Tinatawag niya tayo bilang mga Kristiyano sa isang uri ng buhay. Buhay na iba sa natural na response ng mundong ito. Yun yung pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Ang mundo ay nagsasabi lagi sa atin, gantihan mo yung taong nanlait sa'yo o gumawa ng hindi tama sa'yo. Ang mundo sinasabi niya, gantihan mo. But Jesus says, huwag kang gumanti. Right? Ang mundo nagsasabi, mahalin mo ang mga nagmamahal sa'yo. That's the world said, right? Mahalin mo yung mga taong nagmamahal din sa'yo. But Jesus says, what? Love your enemies. Right? Ang mundo ay nagsasabi, give people what they deserve. But Jesus says, go to the second mile. Right? Ang mahalagang tandaan natin ngayong umagang ito, hindi ito paraan ang mga bagay na ito para maligtas tayo. Ang mga utos na ito ay description ng buhay ng isang taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Isang taong binago na ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang biyaya o grace ng ating Panginoon. So, simulan natin dito in verse 38 to 39. Ano bang sabi ng ating Panginoon dito? Na trust God with justice o huwag tayo gumanti. In verse 38, sabi niya, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong kalabanin ng masamang tao. Ngunit ang sino mang sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you, not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Right? So ito yung popular na verse. Pag sinampal ka, ibigay mo pa yung kabila. Right? But ano ang ibig sabihin dito? Umpisahan natin dun sa verse 38. Ano ba yung ibig sabihin ng eye for an eye? Okay? Ang eye for an eye, ang principle nito ay makikita sa Old Testament. Diyan. Nagay ko yung mga verses in Exodus chapter 21 verse 24, Leviticus chapter 24 verse 20, and Deuteronomy 19:21. Na sinasabi in Exodus 21:24, eye for an eye, tooth for a tooth, hand for a hand, and foot for foot. In Leviticus 24:20, sabi fracture for fracture, eye for an eye, tooth for tooth, as he caused his disfigurement of a man, so shall it be done to him. And in Deuteronomy 19:21 says, your eye shall not pity, life shall be for life. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. So, that's the Old Testament. But, hindi ito originally command para sa personal revenge o paghihiganti. Hindi yun yung principle niya, right? Hindi ibig sabihin na sinasabi yan na yan ay paghihiganti. Hindi po ganun, right? Like I said, hindi ito originally command for personal revenge. Ito ay principle of justice.
Hindi siya revenge. Hindi siya principle of revenge, but principle of justice. Ibig sabihin, ang punishment ay dapat proportionate sa offense. That's the Old Testament. Not in the New Testament, but Old Testament sinasabi. Kung ano yung ginawa mo, ganun din yung gagawin sa'yo. That is, like I said, na principle of justice. Hindi siya principle of revenge. Okay? Hindi, kung ba'y gumawa sa iyo ng mali, hindi ibig sabihin na pwede mong gawin yun sa kanya ng 10 beses na mas masama. Hindi ganon yung principle niya. Okay? That's, like again, ulitin ko that verses, that command is the principle of justice. Okay? Na hindi yan ibig sabihin na 10 beses mong gagawin dun sa mga taong gumawa sa iyo. So God was establishing justice and preventing excessive retaliation. Diba? O paghihiganti sa tao. Pero ang problema ng tao, tayo, bilang mga tao, ay ginagamit natin yung justice bilang dahilan para sa personal revenge. Tama? Ginagamit natin yung justice para maghiganti. Hindi para ipatupad kung ano yung tama. Example na yung gobyerno, right? They use justice for first personal revenge. Right? But dito, sinasabi, yung justice, kung ano lamang yung ginawa sa'yo. Hindi mas higit pa dun sa ginawa sa'yo. Hindi ganun. So, sinasabi natin, lagi may ginawa siya sa akin na masama. Kaya, gaganti ako. Diba? At dito, nagsasalita ang ating Panginoong Hesus. Diba? Na sinasabi niya, hindi ganun dapat. Hindi paghigan dito, but justice. And then sinabi nila ang ating Panginoon dito, do not resist an evil person. Sabi niya, di ba? Hindi naman ibig sabihin noon, bawal lang pigilan ang krimen. Okay? Hindi naman ibig sabihin na resist evil person, bawal mo nang protektahan ang pamilya mo. O bawal ang government justice. O bawal magsumbong sa mga authorities. O kailangan mong hayaan isang tao, isang abusive na person o tao na patuloy kang saktan. Hindi po ganun na sinasabi dito, do not resist an evil person. Ang context ay tungkol sa personal retaliation. Jesus dito confronting yung desire ng tao to personally get even or revenge. Right? Yun yung sinasabi ng context dito. Personal retaliation. Tungkol dun sa personal na paghihiganti. Yun yung kinokontrol ng ating Panginoon. Na personally, you get even dun sa tao na yun. May difference ang justice at revenge. Justice, gawin natin ang tama. Yun yung justice. Okay? Ano yung sinasabi ng revenge? Sasaktan ko siya dahil sinaktan niya ako. Right? Yun yung paghihiganti. Justice is gagawin mo kung ano yung tama. Okay? Christianity does not teach us to love injustice. Right? Tayo mga Kristiyano, hindi natin itinuturo na mahalin natin yung injustice sa mundong ito. Right? Hindi ganon. It teaches us to live personal vengeance sa kamay ng Diyos. Yun ang sinasabi dito. Romans 12:19. Anong sinasabi? Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Right? Yan, po yung nandyan. Sabi niya, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, right? Tinuturo dito, that personal vengeance ay ilagay natin in God's hands. Right? Again, inuulit ko, as Christians, hindi tayo nagtuturo na mahalin natin yung injustice sa mundong ito. Napabayaan na lang natin, di ba, yung mga krimen. Hindi po ganun. But again, patupad natin kung ano yung tama. Justice. At yung sinasabi ng salita ng Panginoon, that we will live o iwan natin sa Panginoon yung vengeance.
dahil siya na ang bahala, sabi in Romans 12:19. So, kapag may nanakit sa atin, ang unang tanong ay hindi paano ko siya gagantihan. Right? Kapag mayroong taong nanakit sa atin bilang mga Kristiyano, dapat hindi yung response natin o hindi yung tanong natin is paano ko siya gagantihan. Right? Ang tanong dapat bilang Kristiyano is paano ako magiging faithful kay Kristo sa sitwasyon na ito. Right? Halimbawa, may nagsalita sa iyo ng masama tungkol sa iyo. Ang natural response natin, diba, kapag sinabihan ka ng masama, dismiss ka sa ibang tao ng masama, ang natural response natin kapag nalaman natin yun na sinisirahan tayo sa ibang tao, sasabihin ko din yung sekreto ng tao ito. Ibubulgar ko rin yung baho ng tao ito. That's our natural response as a human person, right? O tao. Pero as Christians, na binago na ng Panginoon, dapat yung response natin na hindi ko kailangan gumanti. Because God knows the truth. Dahil alam ng Diyos ang katotohanan, I will respond with grace and truth. Yun yung dapat, di ba? Hindi naman ibig sabihin na wala kang gagawin kapag siniraan ka ng isang tao. Hindi naman ganoon yung sinasabi dito. Sinasabi ni Pastor, kapag siniraan ako, ayahan ko na lang. Wala na akong gawin. Hindi po ganoon, di ba? Maaari mong itama yung maling impormasyon. That's justice, right? Gawin yung tama. Okay? Maaari kang mag-set ng boundaries. Maaari kang magsabi ng katotohanan. Pero, hindi mo kailangan magkaroon ng puso ng puno ng paghihiganti. Right? That's what we call justice. Okay? Gawin natin kung ano yung tama. Do not revenge. Huwag tayo o hindi natin kailangan as a Christian na magkaroon nito, ng puso na to, na puno ng paghihiganti. So mga kapatid, minsan ang pinakamalaking victory ay hindi yung mapatunayan kung mali ang kalaban natin, right? O yung mga enemies natin, o yung mga taong naninira sa atin. Minsan ang pinakamalaking victory ay ang hindi ka maging katulad niya. Right? Nakukuha natin. Ang malaking victory, as a Christian, victory is hindi ka maging katulad ng tao na yun na naninira sa iyo. Right? Kung sinaktan ka niya at pinili mong gumanti, o pinili natin gumanti, sabihin na natin, sinaktan tayo ng tao na yun, sinismis tayo, sinabihan tayo ng hindi tama, at pinili natin gumanti. Pareho tayong naging bahagi ng cycle ng kasalanan. Right? Pero kung sinaktan ka niya at pinili mong sumunod kay Kristo, sa ating Panginoon, dun sa kanyang mga utos, naputol sa iyo yung cycle ng kasalanan. Tama? Right? So again, sinasabi dito ng ating Panginoon na hindi mo kailangan maging katulad niya. But gawin mo yung tama. Ipasa Diyos mo yung paghihiganti at gawin mo kung ano yung tama. Set boundaries, magsabi ka ng totoo, sabihin mo yung totoo. Hindi naman ibig sabihin wala kang gagawin. But gawin mo kung ano yung tama. And then, anong sinabi ng ating Panginoon dito in verse 39? Ngunit ang sino mang sumampal sa iyo, sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Kaya ba natin gawin ito? Pag sinampal kayo sa right, ibigay mo yung kanan. Sino makakagawa? Wala, di ba? But, again, this is radical teaching of Jesus Christ. Pero kailangan nating maintindihan yung cultural text o context ng sinabi dito ng ating Panginoon. Ang sampal sa right cheek, especially doon sa culture ng panahon na yon, could communicate insult at humiliation. Hindi lamang po merely na physical assault. But again, sa panahon na yon, sa culture na yon, it communicate pag-iinsulto,
at pagbababa o humiliation sa isang tao. Jesus is addressing yung instinct dito na sinasabi, pinahiya mo ko, ipapaalam ko sa iyo kung sino ako. Diba? Yun yung ina-address ng ating Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon dito, do not repay insult with insult. Example na lang, may nagsabi sa iyo sa trabaho mo, sa school mo, na sinasabi, wala kang alam. Right? Ano yung natural response natin? Ikaw nga, mas bobo. Sabi, di ba? Sigurado, gano'n. Yung lala, yung mga kabataan ngayon, di ba? Pag maririnig mo, ikaw, wala kang alam. Ikaw, mas bobo kayo. Sabi niya, di ba? So that's natural response, di ba? At pagkatapos, lumaki ng away, yung isang insulto produces another, and then isa lang nagalit na salita produces another, hanggang sa wala nang nakakaalam kung paano nagsimula yung away. Right? Pero ang Christian response ay maaaring hindi kasasagot sa parehong paraan. Kapag sinabi kang wala kang alam, right? Hindi ka sasagot na ikaw din walang alam, right? Proverbs 15:1. Anong sabi? A soft answer turns away wrath. Sabi niya, right? A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Sabi niya, right? So, kapag galit tayo, huwag natin isipin na paano ko siya matatalo o paano ko siya gagantihan. But kailangan as a Christian, isipin natin, paano ko maipapakita again ang pagka-Kristiyano. Ang pagka-Kristiyano ko. Paano ko maipapakita si Kristo sa buhay ko? Minsan, ang pinakamalakas na response dun sa panlalait sa iyo ay response na wala. Na wala kang sasabihin. Right? Minsan, ang maturity ay ang ability na sabihin, well, kaya kitang saktan sa mga salita ko. Right? But I choose not to. Yun yung tamang response. Oo, sabihin na natin, kaya natin saktan ng isang tao by our words. But I choose not to. Right? Ipiliin natin na huwag na lang magsalita. Tandaan natin, hindi kahinaan ang self-control. Okay? Strength under control is a weakness. Right? Yun ay pagpapakumbaba. Jesus Himself, ang ating Panginoon, insulted, right? Falsely accused, beaten, crucified. Yet, He did not respond with sinful revenge. Hindi siya gumante ng kahit anong makasalanang panunod siya dun sa mga tao na nagpako sa kanya dun sa krus. 1 Peter 2:23 said that when He was reviled, He did not revile in return. Kung kaya ni Kristo na magtiis ng hindi gumaganti sa pamamagitan ng mga masasamang salita, kaya din natin. Right? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matututo tayong mga anak niya na mamuhay ng gano'n. Again, hindi naman sinasabi dito, hindi literal na sinasabi ditong pag sinampal ka, ibigay mo talaga yung kabila. Right? Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, that yung huwag tayong gumante. Right? Gawin natin kung ano yung tama. The justice. At ibigay natin sa Panginoon yung revenge. At nagpatuloy siya rito in verse 40. Ang sabi niya, give more than what is demanded. Kung may ibig magsakdal sa iyo at kunin ang iyong damit, payagan mo na rin siyang kunin ang iyong balabal. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. So again, Jesus is attacking yung puso that always asks, ano lang ang kailangan kong ibigay? Right? Natural naman sa atin yun. Lagi na tinatanong natin, ano ba yung minimum na pwede kong ibigay o tulong
right? Na hindi excessive, marami. But ano ba yung kailangan ko lang ibigay? But as a Christian, hindi lang dapat na sinasabi natin, what is the minimum? Dapat tinatanong natin, paano ko ma-demonstrate yung grace ng Panginoon sa bawat buhay ng ibang tao? Example na lamang, may isang tao sa iyo na may utang, right? Marami siyang utang sa iyo. Sabihin na natin, 1,500. Ang dami, no? Technically, may karapatan kang singilin siya. Right? Kasi utang yun. Utang is utang. Tama? Technically, may karapatan ka na singilin yung tao na yan. But instead of being consumed by bitterness dahil hindi siya nagbabayad ng 1,500 sa'yo, matagal na, 1 month na, right? Naiinis ka na. Like I said, instead of being consumed ng bitterness, pinili mo to handle yung situation with mercy and wisdom. Right? May habag at karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Hindi ibig sabihin dito na lagi mong ibibigay lahat at papayagan mo yung irresponsibility. Titignan mo rin yung sitwasyon. Okay? Hindi sinasabi ng Panginoon dito na hayaan mo na, lagi mong payagan yung mga irresponsibility. Kapag irresponsible siya, hayaan mo lang. Diba? Hindi ganoon yung sinasabi ni Jesus dito. Right? Ang point ni Jesus is don't allow yung rights mo to become more important than your character. Okay? May mga Kristiyano na sabihin na natin tama sa kanilang posisyon. Like I said, tama, technically, kailangan siyang singilin kasi utangin. Right? Tama yung posisyon mo. Kasi, pera mo yun, pinangutang mo yun, or whatever na pinangutang mo. Pero, mali yung attitude nila. How they do it. Right? Oo, like I said, tama yung posisyon mo o posisyon natin, but mali yung attitude natin. Sinasabi nila, karapatan ko ito. Right? At tagal mo nang hindi nagbabayad ng utang. Right? Pero alam mo, sa sarili mo, yung taong nang utang sa'yo, hindi naman siya nagsusugal, hindi siya umiinom. But yung inutang niya sa'yo ay pinakain niya sa pamilya niya. At alam yun sa buhay mo. But pilit mo siyang sinisingil. At sinasabi, karapatan ko to. Right? Kailangan mo akong bayaran. Maybe it is. Right? Sabihin na natin karapatan mo. But you're doing it right. Oh, wrong, I mean. You're doing it wrong. Sabihin na natin karapatan mong singilin siya. But Jesus asks here, ano ang mas mahalaga? Ang karapatan mo o ang testimony mo bilang isang Kristiyano? Yun, tanong natin. Singilin natin. Right? Also, hindi ko naman sinasabing hindi mo karapatan na singilin siya. But if you know the situation of that person, na hindi naman siya irresponsibleng tao, that yung inutang niya sa iyo ay pinakain niya sa kanyang pamilya. At dahil talagang naghihirap siya sa buhay. Right? You can give him grace as God gives us grace. Right? So, dalhin natin sa pamilya. Sa pamilya, sinasabi natin, ako yung tama. So, ako yung dapat sundin. Right? Sa marriage, sabihin natin, ako ang nag-sorry last time, siya naman ngayon. Sa church, ako yung gumawa niyan, bakit hindi ako pinasasalamatan? Sa ministry, deserve ko yung recognition dahil ako lahat yung gumagawa, nagtuturo, right? But the gospel teaches us something different dito. Christ did not come asking, ano yung deserve ko? Right? Jesus gave Himself for people who did not deserve Him. Tayo yun. Right? Hindi natin deserve si Jesus Christ, but He gave Himself for us. Kapag iniisip mo, hindi niya deserve ang kabutihan ko, yung tao na to, hindi niya deserve yung kabutihan ko. Tandaan natin, hindi rin natin deserve yung grace ng ating Panginoon.
Right? Pag sinasabi natin, itong tao ito hindi hindi niya deserve yung kabutihan ko. Ito yung tandaan natin. Hindi rin natin deserve yung kabutihan ng Diyos. But, binigay niya sa atin, right? Hindi tayo naligtas dahil we deserve God's mercy. We are saved because Christ gave His mercy to us. Right? So the same thing. Same thing dito. Right? Na sinasabi sa atin ng Panginoon. Again, mas importante yung character natin. Sabihin, hindi ko naman sinasabing mali na singilin mo. Pero siguro kung nakita mo na yung tao na yun, meron na, hindi na sila naghihirap, you can. But have mercy and grace, katulad ng ginawa sa atin ng ating Panginoon. Just tignan mo yung sitwasyon. Tignan natin yung sitwasyon. And then, pray about it and ask God for guidance and wisdom. And then sabi nga ng ating Panginoon dito in verse 41, sino mang pumilit sa iyo na lumakad ng higit sa 1 kilometro, lumakad ka ng higit pa sa 2 kilometro na kasama niya. And whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. Sabi ng ating Panginoon. So ito yung source ng expression na go to the extra mile. Diba? Yung mga energy drink, pag makakita ka ng energy drink, extra juice, sabi niya, pag ininom mo to, you can go to the extra mile. Sabi niya, diba? So, huwag po kayong iinom ng Cobra. Ay, extra juice pala, extra juice. So, during the Roman Empire, o Roman period, mga Romanong sundalo po. Yung mga Romanong sundalo, pwede nila nasabihin kapag nakasalubong silang mga sibilyan. Yung mga Roman soldiers, sasabihin nila doon sa mga sibilyan, uy, karagahan mo nga ito ng 1 kilometro. Yung permit nila is permissible is 1 kilometer o 1 kilometro. Nadadalhin nila yung espada, yung shield ng mga Roman soldier. 1 kilometer or for a distance, certain distance, right? Imagine niyo, nandun kayo sa posisyon yan, being forced na gawin mo yung ayaw mong gawin. Dalhin mo nga ito. Nakita na nasalubong mo lang itong tao na ito, sasabihin sa'yo, dalhin mo nga ito. Di ba? Ano yung natural reaction natin? Ayoko. Magbuhat nga ng tubig sa bahay, ayoko. Tapos magbubuhatin mo pa ako. Sasabihin mo, di ba? Yun yung natural response. Na, ayoko. Right? But Jesus says, go with Him too. Right? 2 kilometro. Dagdagan mo ng isa. Kung sabi niya, kung nagpapatulong sa iyo ng 1 kilometro, dagdagan mo ng isa. Sabi ng ating Panginoon. So ano ba yung ibig sabihin ng ating Panginoon dito? So Jesus is teaching His followers, even tayo ngayong umagang ito, na huwag nating hayaan yung inconvenience control yung character natin. Anyone can do what is required. Right? Kung kunwari sa trabaho, ba? Na gawin natin kung ano yung sahod ng trabaho natin. Like I said, anyone can do what is required. But kingdom people, tayo as a Christian, learn to do more what is required. Diba? Na gawin natin yung mga bagay na kahit hindi naman nire-required sa atin. Example na lamang sa church. Right? Someone asks, pwede ka bang tumulong maglinis sa church? Then, tumulong ka. Right? Tumulong tayo. Then, nakita mo yung other area na kailangan linisan. Pero sinabi lang, ito lang yung lilinisan mo. But, nakita mong marumi, nilinis mo eventually. Di ba? Dahil nakita mong marumi. That's going for extra mile. Dahil sinabi, ito lang lilinisan, pero nilinis mo yung iba pang lugar sa church. Or pwede mong sabihin, hindi naman ito naka-assign sa akin. O pwede mong sabihin, hindi naman sinabing linisin ko to. Pero nakikita mo marumi. But you choose to help and clean. That's going for extra miles. Sa workplace, sa trabaho, right? Yung responsibility natin kapag nagtatrabaho natin tayo,
natatapos at 5 p.m., right? Or 4 p.m. yung iba. Na hindi mo kailangan maging slave sa employer mo. Lagi yung, nung nagtatrabaho, lagi ganun yung sinasabi. Hindi mo kailangan maging alipin ng employer. Umuwi ka ng alas 4 o alas 5. But kapag meron yung legitimate need, and you have the freedom na tumulong, you can choose generosity rather than always say, hindi ko trabaho yan. Right? Ganun yung tao. Right? Kapag sa trabaho ko noon sa Manila, hindi ko naman trabaho yan, bakit ko gagawin? Right? Ganun yung mga katrabaho. Marami. Hindi naman lahat. But ganun. But again, if you have, kung hindi naman talaga, kung totoo naman, na kailangan talaga sa trabaho, na konting oras lang na mag-extend ka, gawin natin, right? If we have the freedom to help. Piliin natin generosity rather than always saying, hindi ko trabaho yan. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. That go to extra mile. Sa pamilya naman, yung nanay mo, sinabihan ka, nak, magwalis ka nga. Nagwalis ka naman, right? Nakita mo yung pinggan, marumi, marami, right? Sinabi lang ng nanay mo, magwalis ako eh. Hindi naman niya sinabing hugasan mo yung plato, right? So ito lang yung gagawin ko. Di ba? mga ganung bagay, right? Na hindi naman sinabi ng nanay ko na map ako. Sinabi lang naman niya magwalis ako. Wala naman siya sinabing mag-map ako. Right? But dahil nakikita mong marumi yung sahig, kung mayroong pinggan yung sa lababo, you choose na kahit sinabi lang nanay mo magwalis ka lang, pero pinili mong maghugas din ng plato at mag-map ng flooring, that's going for a second mile. Right? Doing kung ano lang o hindi lang yung required, but kung ano yung mas higit pa itong sa required ng nanay mo. We help without waiting to be asked. Yun yung importante. At yun yung mahalaga. But the important balance dito, go to the second mile, hindi ibig sabihin, i-allow mo yung tao to abuse you. Right? Never say no. Na hindi ka na magsasabing no. Na inaabuso ka na, mag-extend ka, mag-overtime ka. Sasabihin mo, no. Yes ka ng yes. Kahit alam mo may importante kang gagawin, yes ka ng yes. Di ba? Again, go to the second mile does not mean i-allow mo yung tao na i-abuse ka, o hindi ka na mag-say no, o wala kang boundaries, o hahayaan mo yung tao na mag-take advantage sa buhay mo. Jesus is teaching willingness and generosity, hindi kamangmangan. Okay? Not foolishness. Ang tinuturo ng ating Panginoon dito is willingness and generosity. Okay? Not foolishness. There are times when saying no is necessary. Okay? Importante. But when we can serve without violating yung wisdom and righteousness, don't always look for the minimum. Kung alam naman natin talagang importante, kung alam naman natin talagang karapat dapat gawin, then do it. Don't ask for the minimum. Ito lang yung inutos sa akin kasi, kaya ito lang yung gagawin ko. But go for the extra mile. So tanungin natin yung sarili natin. Am I first mile Christian or a second mile Christian? Yung first mile is ano lang ang required. Right? Ano lang ba yung nire-required sa akin? But the second mile Christian is how can I serve beyond what is required? Right? Yun yung tama as a Christian. How can I serve beyond dun sa mga nire-required sa akin? So, encouragement sa ating lahat. Imagine if every Christian ganito mamuhay. Sa pamilya, mas maraming grace, right? Sa workplace, mas maraming integrity. Sa church, mas maraming servant-hearted people. Sa community, mas maraming kindness. Isang tao lamang who goes the second mile can change
yung atmosphere around him. Dahil makikita sa buhay ng tao na yun, oh, tunay itong Kristiyano. Tunay itong naglilingkod sa Panginoon. Tingnan mo, di ba? Hindi man siya nire-required na gawin to, but he do it. Right? Itong tao na to ay mabuti. And in verse 42, sabi niya, bigyan mo ang humingi sa iyo at huwag talikdan ang ibig humiram sa iyo. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you. Do not turn away, sabi ng ating Panginoon. Jesus called his disciples to generosity. Even tayo ngayong umagang ito. The Christian, tayo, na mga Kristiyano should not have a closed fist na ganito. Dahil God has given us time, strength, resources, abilities, opportunities, and pinaka-higit sa lahat, He gives us salvation to Christ Jesus. Tama? Therefore, we should become people who are willing to give o magbigay. Someone, siguro example na lang, right? May isang tao na kailangan ng pagkain at meron kang sapat sa bahay mo, sa bahay natin, at tumulong tayo. Or someone needs encouragement at binigay mo yung oras mo. Someone needs prayer, you stop and pray doon sa tao na yun. O someone needs practical help. Huwag mo lang sabihin, ipagdarasal kita. Sometimes, we need to actually help. Right? But again, wisdom matters. Wisdom, kailangan natin ng karunungan. The Bible does not teach us irresponsible giving. Okay? Oo, tinuturo sa atin na maging generous, magbigay, tumulong. But the Bible, uulitin ko, does not teach us irresponsible giving. Okay? If someone, kung isang tao, paulit-ulit yung abuses niya dun sa generosity mo, sa kabaitan mo, kailangan mo na ng boundaries. Okay? Kapag alam mo, yung tao na yun, niloloko ka na lang niya. Right? Binibigyan mo siya, pero niloloko ka lang pala niya. Pinagbibili na niya, tinatayaan niya ng wedding, pinagbibili niya ng alak, di ba? Then set your boundaries. If someone refuse naman na magtrabaho, then huwag mo siyang bigyan kasi ayaw niyang magtrabaho. Na binibigyan mo siya ng trabaho, then hindi, nanghihingi lang po ako sa iyo. Ayoko ng trabaho. Tulong lang po yung gusto ko. Ano sinasabi in 2 Thessalonians chapter 3 verse 10? Ito yung principle that if anyone will not work, neither shall he eat. Right? Ito yung katamaran na. Hingi lang ng hingi, pero ayaw magtrabaho. So Christian generosity is not blind generosity. Okay? Tandaan natin yun. Christian generosity o yung kabaitan ng isang Kristiyano, hindi ito bulag na kabaitan o pagbibigay sa tao. It is loving generosity guided by wisdom ng ating Panginoon. So, God did not save us, save me o you and me, that yung buhay natin would revolve around ano ba yung makukuha ko. Siniligtas niya tayo, so yung buhay natin could become ano yung pwede kong ibigay. Okay? What can I help to people na kailangan talaga. But again, as we help, as we give generous things, o mapagbigay, mapatulungin tayo, again, we need the wisdom that comes from God. Pray and tignan natin yung sitwasyon. Kung ayaw niya magtrabaho, huwag niyong bigyan. He needs to work. Diba? Kailangan niya magtrabaho. Set boundaries to those people who abuse your generosity. Yun yung sinasabi dito ng ating Panginoon. In verse 43 to 44, love our enemies. Sabi niya, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napuput sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipinalangin niyo ang mga umaalpusta sa inyo at ang mga umusig sa inyo. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy.
But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Ito yung really hard verse na mababasa natin. Love your enemy. Okay? Love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Notice natin, tingnan natin dito, Jesus doesn't simply say, don't hate your enemies. Right? Kung babasahin mo, hindi lang sinasabi ng Panginoon dito na, huwag mong kamutan yung mga kaaway mo. Right? Hindi lang yun yung sinabi niya. Ano yung sinabi niya? Love them. Right? And then, in-explain niya what that love looks like. Kung paano yung pagmamahal na yun. Love your enemies. Hindi lang yung feeling affection. Right? Biblical love is choosing o pinipili mo to seek kung ano yung mabuti at tama even towards someone na tao na gumawa ng mali sa'yo. Right? That is love. That's the biblical love. Yung mga taong gumawa sa'yo ng hindi tama. As a Christian, Jesus is saying, love them. Do good and right to them. Even someone wrong you. Bless those who curse you. Sabi ng ating Panginoon, if they speak evil of you, don't answer them ng evil din. And then do good to those who hate you. Huwag natin i-allow yung hatred to determine yung behavior natin sa buhay na ito. Pray to those who persecute you. Sabi ng ating Panginoon. This is powerful. Napaka-kapangyarihan ng salitang pray for those who persecute you. Bakit? Because kapag nagdarasal tayo, kapag pinagdarasal natin ang isang tao, something begins inside dito sa puso natin. Right? Kapag pinagdarasal natin yung tao, kaaway natin, there's things going on in our hearts. Start doing things. We begin to see yung mga tao ngayon not simply as my enemy, but as a person, tao who also needs God's grace. Right? Again, like I said, when we start praying dun sa mga kaaway natin, we start seeing those people o yung mga kaaway natin, hindi mga kalaban, hindi mga kaaway, but bilang isang tao na kailangan din yung grace ng ating Panginoon. Example na lamang, imagine someone sa trabaho natin, sa school natin, sa komunidad natin dito sa Saging, constantly talks against you. Right? Sinasabihan ka na, sinasabi niya, sinichismis ka sa iba, sa mga ibang tao, na ganito ka. Alam mo na hindi ka gusto ng tao na yun. Every time na nakikita mo yung tao na yun, naiirita ka. Sasayo, nakita ko na naman. Bad mood na naman ako, nakita ko na naman yung tao na to. Right? Wala na. Sabi mo, wala na. Sira na yung araw ko. Kasi nakita ko yung tao na yun. Nai-irritate ka. But Jesus doesn't say, pretend nothing happened here. Sinasabi niya, pray for them. Right? Yun yung sinasabi ng ating Panginoon dito. Pagdasalin mo yung tao na yun na naiirita ka. Lord, bless this person. Lord, work in their heart. Lord, forgive their sin. Lord, help me respond correctly sa tao ito. Lord, huwag mo hayaan yung bitterness na i-control yung buhay ko. That prayer may not immediately change yung tao pinagdarasal mo. But ito, yung tandaan mo, it can begin changing you. Ikaw, tayo. Hindi man yung tao
hindi man immediately yung tao na yun, babaguhin ng Panginoon na pinalangin mo, i-bless mo itong tao na Lord. Baguhin mo yung puso niya. Patawarin mo siya sa kasalanan. Not immediately, God will do that. But that time na nagdarasal ka, God is changing or doing something in your heart. It begin changing you, me, as we pray this prayer. Sometimes, pinagdarasal natin, Lord, baguhin mo yung kaaway ko. Di ba? Ganun yung pinagdarasal natin, Lord. Bakit hindi mo baguhin itong tao na to? Right? But sometimes, or many times, God's answer, I want to change your heart first. Right? Yung puso mo muna, yung babaguhin ko bago ko baguhin yung puso niya. Dahil ikaw, anak kita. Right? Gusto ko na maging yung puso mo maging malinis bago baguhin yung puso niya. Oo, narinig ko yung panalangin mo, but I want to change your heart before I want to change his heart. Right? Or her heart. Because hatred, tandaan natin, hatred can destroy the person who's carrying yung hatred na yun. Right? Your enemy o yung kaaway natin may have hurt you minsan lang. Right? Dahil meron siyang nasabi sa'yo o nagkaaway kayo. Minsan lang kanya sasaktan o masasaktan. But yung bitterness na dinadala mo dito, dyan, sa puso mo ngayon, can make you hurt yung sarili mo everyday. Araw-araw, sasaktan mo yung sarili because of that bitterness that you have in your heart. Jesus wants to set you and me free from that bitterness. Right? And in verse 45, sabi niya, that you may be sons of your Father in heaven. Jesus gives the reason here. But because this is how your Father, our Father, behaves in heaven. Sabi niya, He makes His sun rises on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Sabi niya in English, di ba? So isipin natin, every morning, araw-araw, balang araw. Ay, kaya balang Tagalog na. God allows, o inaalaw ng ating Panginoon yung araw to shine sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Right? And doon sa mga tao nagre-reject sa Kanya. Right? Hindi sumisikat yung araw para sa atin lang na anak niya. But even to those people who reject Him. Right? Yung ulan, katulad yan, bumabagsak. Right? On the righteous and to the unrighteous. Right? This is God's common grace. Ito yung common grace ng ating Panginoon. So, the application for us is if God, kung ating Panginoon show kindness, even doon sa mga taong nire-reject siya, how much more should tayo na mga anak niya demonstrate His grace? Right? We don't love our enemies dahil they deserve that. Right? Dahil deserve nila yung pagmamahal natin. No, we don't love them dahil they deserve it. We love our enemies because we belong to a Father who showed grace sa buhay natin. Sabihin na natin, merong taong nakasakit sa'yo. Right? Instead of thinking, gaganyan ko siya, I will make him suffer. But as a Christian, dapat ganito yung isipin natin. God has been merciful sa buhay ko. I will not become an instrument ng hatred sa buhay ko. Hindi naman ibig sabihin dito that we approve yung kasalanan nila na ginagawa. Right? We can forgive
while still maintaining boundaries. Right? Pwede tayong magpatawad, then set our boundaries. We can love someone without trusting them immediately. Right? Pwede natin mahalin itong tao na to, pero huwag natin pagkatiwalaan pa immediately. We can forgive someone without putting yung sarili natin back doon sa unsafe situation. Forgiveness at reconciliation, related po yan. But they are not always identical. Okay? Love means you refuse to desire evil dun sa tao na nanakit sa'yo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Love means we as Christians refuse to desire evil for them. Even they desire evil of us. But the Lord says, love them. But, sinasabi rin ng Panginoon, huwag nating aprubahan yung kasalanan nila. Right? Just love them, but set boundaries. Love them, forgive them, but set boundaries. Okay? And then, in verse 46 to 47, don't love only those who love you. Sabi ng Panginoon dito. Ito ay sapagkat kung ibig lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang inyong makakamit? Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Kapag ang kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng maniningil ng buwis? For if you have loved those who love you, what reward have you? Do not even tax collector do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even tax collector do so? So, ito yung powerful question dito sa verse na to. Because even yung mga hindi nananampalataya can love people who love them. O kaya nilang mahalin yung mga tao na nagmamahal sa kanila. Right? Even sinners o makasalanan, pwede niyang sabihin, maganda yung trato mo sa akin, kaya maganda rin yung trato ko sa'yo. Right? Dahil maganda yung pakikitungo mo sa akin, maganda rin yung pakikitungo ko sa'yo. But Jesus asked dito, what is the different about you? Ano yung pagkakaiba mo o natin? Example na lamang, if someone greets you, you greet them, good morning, ganyo, right? If someone invites you, you invite them, right? Napakadali. Inimbitahan ka niya, iimbitahan mo siya. Easy. If someone gives you something, bibigyan ko din siya, babalik, right? Ay, bigyan niya ako ng ulam, bibigyan ko rin siya ng ulam, right? But what happens when someone ignores you? Kapag hindi ka niya pinapansin. With someone na, isang tao na hindi ka niya pinapansin. What happened kapag yung isang tao na to, ini-exclude ka bilang isang kaibigan o bilang isang pamilya? What happened when someone criticizes you? What happens when someone doesn't appreciate yung mga ginagawa mo para sa kanya? Ito o dito, this is where Christian character becomes visible. Dito yung character natin na dapat nakikita na. Tanungin natin yung sarili natin. Do I only love people o mga tao na yung madali lang mahalin? Madali lang mahalin. Ikaw na lang yung mamahalin ko, right? Ikaw na lang yung lagi kong, pag nandyan ka, ikaw na lang yung kaibigan ko. Kasi ikaw lang yung madaling mahalin, di ba? Do I only love people who are easy to love? Because Jesus calls us to something deeper dito ngayong umagang ito. Church, tayo, should not merely be a place kung saan yung pagmamahal ay, mahal lang natin yung mga taong mahal tayo. Dapat hindi ganon yung church na to. Na hindi lang dahil mahal ako niya na maganda yung pakikitungo niya sa akin, ganoon din yung pakikitungo sa kanya. Hindi maganda yung pakikitungo niya sa akin, hindi rin maganda hindi ko na rin siya kakausapin. Right? Hindi niya ako pinapansin.
hindi ko na rin siya papansinin. Ganun ba dapat? Christianity becomes visible when we show grace doon sa mga tao napakahirap intindihin. Napakahirap mahalin. Doon makikita yung tunay na Christian. Anyone can be kind when everything is comfortable. Right? Aminin naman natin at hindi. Ganun tayo bilang tao. But Christians, as Christians, God is calling us to love. Diba? Na mahalin even yung mga taong may hirap mahalin. Even yung mga taong hindi pumapansin sa atin. Even yung mga taong, ini-ignore tayo. Love them. Huwag lang nating mahalin yung mga taong nagmamahal sa atin. God called us to love even those people who are unlovable. Again, anyone can be kind when everything is comfortable. But when we are mistreated and still choose righteousness, people begin to see something supernatural sa buhay natin. Nakikita nila, they start seeing Jesus Christ sa buhay natin. And in verse 48, dito, sabi ng ating Panginoon, kaya nga kayo ay magpakasakdal tulad ng iyong Ama na nasa langit ay sakdal. Therefore, you shall be perfect as your Father in heaven is perfect. So, kung unang babasahin mo to, it sounds impossible, right? Na maging perfecto? Does Jesus means we must never commit sin? Yun po yung sinasabi ng Panginoon dito na dapat hindi ka nagkakasala. Ang salita na ito carries the idea of complete, mature, buo, and brought to its intended goal. In the context ng salita na to, Jesus has been talking about love. He's not talking about being perfect, na hindi ka na nagkakasala. Kung babasahin mo yung buong context, kaya napaka-importante po to read the whole context. Okay? So, kung babasahin mo in the context, Jesus has been talking about love since doon sa una pa. Okay? So, the emphasis is not become sinless, perfect, o huwag kang magkasala, maging perfecto ka. So, God will accept you. Hindi po yung emphasis dito. Okay? Rather, let your love become complete at mature. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon dito. Ang ating Panginoon Jesus. Yung pagmamahal natin, dapat maging complete at mature, reflecting yung character ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Okay? Christian maturity is not simply knowing more Bible verses. Hindi po yun yung basihan ng Christian maturity. Mature na ako kasi alam ko yung Genesis to Revelation. Right? That's not, hindi po gano'n yung Christian maturity. Christian maturity is kung yung salita ng Panginoon begins transforming the way we respond to people. Nakikita sa buhay natin, alam natin ito, Genesis to Revelation, but ito ba ay nakikita sa buhay natin? Yun yung tunay na maturity. When the Word of God starts seeing in our lives. You know more Scripture. Yes, sabihin na natin, napakarami mong alam o memorize na verse. But are you more forgiving? Yun yung tanong ng ating Panginoon. Nagpapatawad ka ba? Diba? Ang dami mong alam. Even worship. And itong buong Bible na ito. But the question is, sa ating lahat, right? Nagpapatawad ka ba? Are you forgiving someone right now? Sige, sabihin na natin, you do more theology. Nag-school ka, school of ministry ka. But are you more loving? You preach forgiveness. Nandito ka sa pulpit. Diba? Nag-preach ka, patawanan mo yung tao na yan. But
can we forgive? You sing about Christ's love. But can we love difficult people? Lagi tayo nagkakanta, di ba? About yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Paano tayo pinatawad, di ba? Kung paano niya tayo minahal kahit difficult na tao tayo. But again, the question is, can you love people who are difficult to love? Ang isang baby Christian may say, sinaktan niya ako so I will never forgive him. Na-hurt yung feeling ko Sinira niya ako Right? Ginawa niya to I will never forgive him. Not now, not tomorrow, not, diba? But a growing and mature Christian, kung sinasabi mo na naniniwala ka sa Panginoon, that you are mature Christian. Yes, sasabihin mo, nasaktan niya ako deeply. But I'm asking God to help me forgive that person sa buhay ko. That is maturity. Not because the pain disappeared. Hindi yung sinasabing yung sakit nawala. Right? But because Christ is becoming greater in your response sa buhay mo. Hindi ko sinasabing pag pinatawad mo yung isang tao, pag nangingi ka ng kalakasan sa Panginoon, patawarin yung tao, ay mawawala na yung sakit na ginawa sa iyo ng tao. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon dito, that because Christ, ang ating Panginoon, is becoming greater in your response sa buhay, in our response. So as we finish ngayong umagang ito, who is Jesus asking us to love? Mga kapatid, Matthew 5, chapter 38 to 48. Hindi lang po ito simpleng sinasabi sa atin ng Panginoon na maging mabuti tayo. Right? Or maging nice tayo. Be nicer. Diba? Hindi lang po yun. Jesus is calling us to something much deeper. Mamuhay tayo like people who have experienced yung grace ng ating Panginoong Jesus. Sinasabi ng ating Panginoon, don't repay evil with evil. Turn away from personal revenge. Go to the second mile. Give generously. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Pray for those who persecute you. Love your enemies. Bakit? Bakit sinasabi sa atin ng Panginoon to? Because this is what the children of God look like. Dapat ganito tayo. Right? A final picture. Imagine someone na nakasakit sa iyo. Maybe, siguro, alam mo, sino yung tao na yun ngayon. You know, alam mo kung sino exactly who that person na yun na nanakit sa iyo. Hanggang ngayon nandyan yung pain sa puso mo. Maybe, habang pinapakinggan mo ako, may mukha nang pumasok sa isip mo. Right? Habang sinasabi ko to, nag-pop up yung tao na yun, yung itsura na yung tao na yun, yung mukha na yun na pumasok sa isip mo ngayong umagang ito. Remember what they said. Remember kung ano yung ginawa nila. You remember how deeply na sinaktan ka ng tao na yun. And perhaps, part of you says, Lord, I want justice. Right? Part of you sinasabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko ng justice. And there is nothing wrong with deciding justice. But Jesus asks you right now, ngayong umagang ito, sinasabi ng Panginoon sa atin, will you surrender your revenge to me? Yun yung tanong sa atin ng Panginoon. Na kaya mo ba na i-surrender yung paghihiganti sa atin? You may say, Lord, I cannot love this person. Lord, hindi ko kaya mahalin itong tao na to. And perhaps, Jesus is not asking you na i-manufacture mo yung feelings mo. But ngayong umagang ito, Jesus is asking you and me, will you obey me? Susundin mo ba ako? Pray for them.
Bless them. Do good when appropriate. Forgive. Set wise boundaries kapag necessary. Leave vengeance in God's hands. And keep yung puso natin free from hatred. The greatest example dito is Jesus Christ. At the end of the day, hindi man natin maintindihan yung Matthew chapter 5 verse 38 to 48 without looking at Jesus Christ. Jesus was falsely accused. Mocked, beaten, rejected, crucified. Ano yung ginawa niya? He prayed to those who crucified Him. Lord, forgive them, for they don't know what they're doing. Yun yung sabi ng ating Panginoon. Right? The one who had every right na husgahan o i-judge. Itong mga tao na to, pinili niya na ibigay yung buhay niya para sa mga tao na yun at para sa atin. He went to the ultimate second mile. Hindi lang siya simply walk an extra mile. He went all the way dun sa cross. Bakit? For enemies. Romans 5:10 says that while we were enemies, we were reconciled to God through death of His Son. Isipin natin, yun. We are the enemies. Tayo, lahat na nandito. Tayo yung mga kalaban ng Diyos. Yet Christ loves us. Yes, mahal tayo ng Diyos. We did not deserve His grace. Tama, hindi natin deserve yung grace ng Panginoon. He gave it anyway sa buhay natin. We didn't earn His forgiveness. He provided it through the cross. So when Jesus, sinabi niya, love your enemies, He's not asking us to do something He Himself has never done. Na hindi niya pa nagawa. Nagawa na niya na mahalin yung mga kaaway niya. He first loves us. So mga kapatid, brothers and sisters, perhaps yung tanong dito, ngayong umagang ito, ay hindi, sino ba yung nanakit sa akin? The better question sa ating lahat ngayong umagang ito is, how is Christ calling me to respond to the person na nanakit sa akin? Maybe your second mile is forgiving someone o patawarin yung tao na yun na nasa isip mo ngayon. O maybe yung second mile mo is stopping yourself from getting revenge. O maybe yung second mile mo is praying for someone na nanakit sa'yo. Maybe your second mile is doing good when you have opportunity sa buhay na to. Maybe yung second mile mo is letting go yung bitterness na nandyan sa buhay mo. Or maybe it's trusting God with justice instead of taking revenge sa iyong sariling mga kamay. Tandaan natin ito. We don't love our enemies because they deserve your love. Our love. We love them because Christ first loved us. Again, uulitin ko. We don't love our enemies dahil deserve nila yung pagmamahal natin. We love them because Christ first loves us. And then we don't forgive because the wound wasn't serious. Nagpapatawad tayo dahil dun sa grace ng ating Panginoon is greater than our wound in our heart, in our life. We don't go to the second mile dahil madali. We go to the second mile dahil we are following the one who went all the way to Calvary para sa atin. So when the world says, gumanti ka, Christian says, no, I will trust God. When the world says, kaputan mo yung kaaway mo, Christian says, no, I will pray for him. When the world says, gawin mo lang kung ano yung nire-require sa'yo,
Christian says, no, I will go to the second mile. And when the world asks, bakit mo gagawin yung mga bagay na yun? Bakit mo ipagdarasal yung mga taong kinapuputan mo? Bakit kailangan mong mahalin yung mga kaaway mo? When the world asks you that, dapat itong buhay na to should give the answer. Yung buhay natin, dapat yun ang maging sagot. Because I belong to Jesus Christ. That is kingdom living. Living sa kaharian ng Diyos. That is the love of Christ displayed to His people sa atin. And may our lives become so different. Hindi dahil we are better than others. Huwag natin isipin na higit tayo sa ibang tao. Right? Oo, dapat yung buhay natin become so different. But huwag natin isipin that we are better than them. Isipin natin, because of Christ has changed us. That when people encounter yung buhay mo, yung buhay natin, makita nila yung buhay natin, they don't simply see yung kabutihan. They see something of our Father in heaven. They see something different. They see Jesus Christ in our life. So, again, love our enemies. Don't hate them. Love them. Kaya nga yung title natin, The Love That Goes the Second Mile. Dahil yung pagmamahal na to, na sinasabi ng Panginoon, yes, mahirap. Diba? Like I said, nung una, ito yung verse na pinakamahirap sundin na kumain ng ating Panginoon. But if we are truly Christian, right? If we are truly following Jesus Christ sa buhay natin, we learn how to love, we learn how to forgive. Huwag natin kargahin yung bitterness na yan in our life. The more you carry the unforgiveness, the bitterness, the more you hurt yourself. The more you're hurting yourself. So let go. Love those person. Love those mga kaaway natin. You know, and do what God asks us to do. Yes, it's hard, but ask God to give us the strength, the wisdom, go to the extra mile. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito for encouraging us to go to the extra mile. Lord, to love those person who hate us, Lord. Love those person na gumawa ng hindi tama sa buhay natin. Help us, Lord, na alisin namin yung kapuotan sa buhay natin, yung bitterness na meron kami. Because, Lord, as you said, itong bitterness na ito, it hurts us, Lord, every day. If we continue to carry itong kapuotan na ito, Panginoon, at hindi pagpapatawad. Lord, help us. Without you, we cannot even forgive. Help us, Lord. Fill us with your Holy Spirit so that we can forgive people, Lord, and love, Panginoon. Nawa, hindi lang po namin pakinggan, but Lord, makita sa buhay namin. Hindi lang namin basahin yung salita mo, but makita nila sa buhay namin na kami ay tunay mong tagapaglingkod at tunay mong anak, Panginoon. Makita nila yung pagmamahal na sinasabi mo rin sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. May you continue to be with us. Guide us, Lord, sa buong maghapon na ito. We love you. We praise you. In Jesus' name. Amen. Read your Bible and say your prayers and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. Since my
God. I-mold nyo kami, Panginoon. Shape nyo kami, Panginoon, nang naayon po sa iyong kagustuhan. Sa aming sa pag-aralan this morning, God, dalayan namin na kami tulungan nyo, Panginoon, sa pamukay ito, Panginoon. Hindi lang sa loob ng church, Panginoon, pag-us, God, at sa lahat sa labas ng church. At maraming salamat po sa umaga ko, Panginoon. At God, salamat sa pagpapala ng mga salita na yung pinatulog sa amin. This morning, God. We do that, God.